the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ineffable Creator, you are proclaimed the true font of light and wisdom, the primal origin raised high beyond all things. Pour forth a ray of your brightness into the darkened places of my mind. Disperse from my soul the twofold darkness into which I was born, sin and ignorance. You make eloquent the tongues of infants, refine my speech, and pour forth upon my lips the goodness of your blessings. Grant me keenness of mind, capacity to remember, skill in learning, subtlety to interpret, and eloquence in speech. May you guide the beginning of my work, direct its progress, and bring it to completion. You who are true God and true man, who live and reign world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Good day, everyone. This is Brother Bien bringing you Cross-Examine Fast Track. Pinagpapatuloy natin ngayon yung John 3 verse 5. Doon po sa John 3 verse 5, napatunayan natin na kasama ang bata sa pagbabautismo. Ngayon ang tanong naman, ang bautismo ba ay dapat lubog lang ayon sa ating mga kapatid na non-Catholics? So, sagutin po natin yan ayon sa John 3 verse 5, patuloy sa bautismo sa Mateo 3 verse 16 to 17. Saan nakuha ng Catholic Church ang wisik at buhos? Ito po ay tila tradisyon lamang daw ng ating simbahan. Ang salita pong lubog na sa Greek ay bapto ay hindi makikitang utos na tangi lamang sa bagong tipan na nangangahulugang lubog lang. Ulitin ko po, wala pong utos sa bagong tipan na ang pagbabautismo o baptizo sa Greek ay bapto lang o paglulubog lang. Wala pong utos na ganon. So, even letra por letra, hanapin po natin, walang iniuutos sa Biblia po na lubog lang. Isa lamang ito sa maraming kahulugan ng baptizo. So, isulat po natin. Ipag-aralan natin yung 5 meaning. Primary meaning ng baptizo is paglulubog. Number 1, isawsaw ng paulit-ulit, ilubog, dalhin sa ilalim. Yan po ang nasa Greek lexicon o dictionary. Ikalawa, hugasan sa pamamagitan ng paglulubog o paglalagay sa tubig. Ikatlo, hugasan, linisin gamit ang tubig. Ikaapat, hugasan ang sarili, maligo. At ikalima, daluyungin. Ang paghuhugas at pagliligo ay hindi lamang po lubog lang, o pwede rin pong buhos. Sa definition number 5, sa Gawa 2 verse 1 to 4, baptism of the Holy Spirit, bumuhos mula sa langit. Baptism means baptizo, pero yung baptism means buhos sa Acts 2 verse 1 to 4. Baptism means rebirth. It makes us born again as sons and daughters of God. Children of God according to Romans 8 verse 14 to 16, Galatians 4 verse 5 to 6, and Ephesians 4. I-breakdown po natin. Sa Biblia, Jesus, the Son of God, by nature, John 3:16, and John 1 verse 18. Christians, fellow Christians, sons and daughters, children of God by adoption. Makikita po natin yan sa Ephesians 1 verse 5. Though we are adopted sons and daughters, magiging co-equal natin yung mamamana ni Jesus Christ. So, maganda po ang baptism. Means rebirth. The Holy Spirit equals the spirit of adoption according to Romans 8 verse 14 to 16. So balik po tayo dun sa tanong na saan nakuha ng simbahan yung wisik at buhos. Isa dyan yung Numbers 19 verse 18. Sa Ingles, yung ginamit dong verb for dipping, baptisantes sa Greek, sprinkled, bapse, affusion, pouring, sprinkling, aspersion, and
There is no immersion mentioned in the text. Sa Matthew 3 verse 11 and Mark 1 verse 8 and Luke 3 verse 16, Jesus will baptize with the Holy Spirit and fire. In this case, baptise refers to a pouring out over the head. Ito ay kinumpirma sa Mateo 3:16, yung kalapati, dove. Holy Spirit descends upon Jesus' head. So sa Acts 2 verse 3 to 4, the Holy Spirit descended upon Mary and the apostles' head in the form of tongues of fire. Sa Matthew 20 verse 22 to 23, Mark 10 verse 38 to 39, Luke 12:50, Jesus talks about his baptism from the Greek word baptizo, again, baptizo by blood, which was shed and sprinkled in his passion. But this baptism does not and cannot mean immersion. Hindi po mababasa sa Biblia na si Kristo ay inilubog sa kanyang sariling dugo. Siya po it was sprinkled. So sa Acts 8:38 to 39, maganda po ito, pakinggan po ninyo punto na ito. Yung going down into the water is the same verb, katabaino, used in Acts 8:26. Philip was instructed by an angel to stop his chariot and go down to Gaza. Yung going down, plural doon sa verse 39, umahon sila sa tubig, plural pa din. Both, umahon sila sa tubig. Sa verse 38, both, lumusong din sila. But this will not prove that they were both immersed in water. In fact, Philip could have not baptized the eunuch if Philip was also immersed. So, ibig sabihin, hindi porkit lumusong, kasi pansinin po ninyo sa Matthew 3 verse 16. Si Kristo ay umahon sa tubig. Di ba dito sa plural dito, ginamit is umahon? It doesn't necessarily imply na si Kristo ay inilubog ng bautismohan. Wala hong sinabi sa Biblia sa Matthew 3 verse 16. Ito nakakagulat ito sa mga non-Catholic Christians. Si Jesus Christ, according to tradition of the church, binaptized, binuhusan lang po siya sa ulo at siya'y umahon. Hindi porket umahon ka sa isang tubig, automatic ikaw ay nakalubog. So po pwede po tayong kasi ang Ilog Jordan, hanggang tuhod, hanggang baywang lamang. Pwede niyo pong i-search yan sa Google na hindi po pwedeng lagpas tao ang Ilog Jordan. So, in particular, yung even non-Catholic brethren natin, kapag nagbabaptize doon, hindi naman sila totaling inilulubog binubuhusan din sila sa ulo. So, traditionally, si Jesus Christ ay binautismohan sa pamamagitan ng pagbubuhos. That is a separate topic na kung saan ba makikita na binautismohan, na pwedeng magbautismo ng pagbubuhos. Nasa Biblia din po yan. So, okay, baka naman maitanong, bakit pumunta sa ilog si Jesus? Ang natatangi pong sagot doon ay dahil naroon ng tubig. Ganun lang po kasimple yun. Hindi po dahil intensyon ni Kristong ilubog siya. Kasi po sa simbahan, ang sakramento may tatlong sangkap. Una, ang matter o bagay na ginagamit sa sakramento. Yan po yung tubig. Ikalawa, yung form o formula o mga salita na binabanggit sa paggagawad sa sakramento. Yan po yung I baptized you, yung name John, I baptized you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yan yung formula. Yung ikatlo, yung at ang ministro, pari, o ang tao na naglalapat ng sakramento. Sa pagbibinyag, juice, gasolina, o soft drinks, hindi po allowed. Okay? So dapat po tubig lang. Baka po matanong, bakit ang sinasabi sa Biblia, bautismo, bakit kayo binyag? Ang bautismo po ay salitang Kastila. Ang binyag ay salitang Pilipino o Tagalog.
So, dun po tayo. Kaya tayo po'y Pilipino. Sa Tagalog natin kinukuha yung salitang binyag. Okay, so lastly, ano pong mahalaga na pagbabautismo, paglulubog, pagbuwisik o pagbubuhos? Sa Santa Iglesia po, hindi po mahalaga kung anong modes ang ginagamit mo. Ang mahalaga yung point na ang baptism, kapag tayo po ay binautismohan na baby, yung original sin ay nawawala. Kapag tayo naman po ay malaki na nabautismohan, convert tayo sa Catholic Church, original sin and personal sin that you committed before the conversion to the Catholic Church, yun po ang mabubura. Kaya po, napakaganda ng sakramento ng simbahan na ipinagkatiwala mismo ni Jesucristo sa kanyang Santa Iglesia. So, muli, maraming pong salamat sa pagtutok sa cross-examine, fast track. Tuloy-tuloy lang po ang pagsubaybay at muli, maraming pong salamat. Ito muli si kapatid na Bien, naghahatid sa inyo ng cross-examine, fast track. So, cheer naman tayo dyan.